Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mga nagpakilala IP nagprotesta sa Pasig City Hall. Ginaklaim nga ila ang duta nga ginatindugan sa City Hall. Pila ka mga pusil kag bala na kumpiskar sang kapulisan. 17 ka persona ang ginaresto, ginpasakaan na sang kaso. Lalaki nga nagkatulang sa bailihan sa Talisay City, gintiro patay. Kapulisan may persons of interest na sa krimen. Drivers ng sports car nga ginaliga nagbunggok ang naglapak sa mag-asawa sa Pavia may warrant of arrest na. Ginikanan sa menor de edad nga nagtiro sang Indian target sa ido sa barangay Mansilingan, Bacolod City, ipatawag sang kapulisan. Kag wine nga himo sa seaweed may health benefits base sa pagtuon nga ginhimo sa Iloilo Science and Technology University. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan, 17 katawo nga nagpakilala nga indigenous people, arestado matapos ginaligar illegal nga nagtipon sa atuban sa Pasig City Hall, kag nagaangkon sang duta nga ginatindugan sini. Mga armas kag bala na kumpiskar sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Gindetain sang 17 katao nga nagpakilala nga indigenous people sa Pasig City Police Station matapos nga nagtipon ng mga ini sa atubang sang Pasig City Hall. Nagpahamtang ang mga ini sang dako nga tarpaulin sa diin ila ginaangkon ang 50 ka hektarya nga duta. Lakip nang ginatindugan sang City Hall kag iban pa nga establishmento sa lugar. Ginaklaim sang grupo nga ginapanag-iyahan ini ni Baltazar Panisales Sr. nga anay opisyal sang syudad. Sa tion sang pag-aresto sa mga ini may searchman nga ginpatigayon sa ila salakyan kag na-recover ang duha ka 9mm pistol, isa ka 12-gauge shotgun kag bala sang 45 caliber. Sunod sa Pasig City Police, nagpakilala sila nga miyembro sila sang National Cultural Minorities. Nag-conduct naman na kita sa mga coordination lang kag amo gani hindi ni-recognize ang ilang nga grupo. Daw create lang ni sila out of the personal interest sang pila ka mga personalities may intent to gain kag employing deceit sa mga transaction nila diri sa meaning biktima man sila. Dugang pasang kapulisan, ginusisa man nila ang mga dokumento lakip ng ginauyatan sang grupo nga titulo sang duta. Ma-determine man naton at first glance naton nga pagkita naton sang dokumento daw medyo hindi siya muna ka-legitimate considering gani nga ang source ng document isang nag-sign dito si Dato Manu Mayap. Ginpayag naman sang grupo nga wala sila sang tuyo nga magpanggamo. Ginaproteksyonan lang nila ang duta base sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Wala man ko na kabalo kung ila naghalin ng mga armas nila. Kay ang ako niya, ang amon dire, protect the land, kagin ano namon dira, nagbutang kami sang tarpaulin, pero wala na sang tao nga pahalinon para ini sa tanan nga tao sa Pilipinas. Nagapangatubang ang mga arestado sa mga kaso nga illegal possession of firearms, illegal assembly, alarm and scandal, disturbance, usurpation of real property, kag usurpation of authority. Ginatingwaan man sa news team nga makuha ang statement ni Mayor Stephen Palmares angot sa issue apang wala ini nagasabat sa among tawag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamong yung salamat. Lalaki nga nagkanto lang sa bailihan sa Talisay City, Negros Occidental, gintiro patay. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Why ito ka namo nga po ko. Kagamay sa to. Hindi mabato ni Lodo Delfin nga naglisensya lang nga magkadto sa bailihan. Apang wala na makabalik ang iaapo nga si Ray Bologna, 23 anyos, matapos gintiro sa makapila ka beses rason sa iya kamatayon. Sunod sa lolo sa biktima, manugtulog nga inisang naglisensya nga magpadulong sa bailihan matapos ginhagad sa isa ka lalaki. Nagad siya nga makagto sa babaw. Hindi man sa galing kay ginapilit gid siya nga masaka to.
Tinaglisensya pa sa magulang yan, balik lang ko tol. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga sang-ara na ang biktima sa baylihan. May 3 kalalaki nga nag-istorya sa iya. Gilayon man nga naglakat ang 3 apang sa ila pagbalik. Gintiro na sa isa sa mga ini ang biktima kag madasig nga nagpalagyo. May motibo na nga ginasunod ang kapulisan sa kamatayon sini. Kinatanaw tada subong nga motibo ma'am is because nga may mga insidente tada no sa mga kinawatay sa mga manok. Posible ang aton nga biktima isa. May natumod naman na persons of interest ang otoridad. Ibanta nga suspect sa subong may persons of interest na ta pero padayon pa ang aton pag follow up kag pag-imbestigar. Upod Keruel Bangoy, Aideen Pedraso, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, drivers ng sports car nga ginaligar nga nagbunggo ka naglapak sa mag-asawa sa Pavia, may warrant of arrest na. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Pandak Pavia, Iloilo. Zen? Jert, nagapatigayon na sang manhunt operation ang kapulisan batok kay Rodolph Bobot de la Rosa nga driver sang sports car matapos nga magwa ang warrant of arrest ni. Nagapangatubang na subong sa mga kaso nga murder kag frustrated murder sa korte si Rodolph Chavez de la Rosa. Ini ang naging joint resolution sang Office of the Provincial Prosecutor batok sa driver sang sports car nga suspect sa pagbunggo kag paglapak sa mag-asawa nga Sandegrave kag Shafril sa Pandak Pavia sang June 1 sini nga tuig. Naghatag naman sang paglaom kay Shafril ang pagwa sang warrant of arrest batok sa suspect. Sunod sa iya tuman kasakit ang pag-antos sang iya pamilya sa kamatayon sang iya bana, lakip na sa iya nadangtan. Thankful gid mo mi kay sa wakas atagan ko nagid man justisya ang pagkadula ni Rape tapos sa akon. Nakakuha na sang kopya sang warrant of arrest ang Iloilo Police Provincial Office kag nagpasalig nga hatagan sang hustisya ang mag-asawa. Hindi lang ang Pavia Police ang mag-aayam kay De La Rosa. So may ara kita ka tracker team from Pavia, may ari kita tracker team from provincial headquarters. So sila naman dadayon ng in charge sa pag manhunt sa aton sining subject. Jert, nag-aapela ang kapulisan sa publiko nga in kaso nga may idea sila kung sa diin si Rodolph Bobot de la Rosa ang kinahanglan nga mag-coordinate sa kapulisan agud gilayon nga mahatagan sa hustisya ang mag-asawa. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Zen Kilantang Sasa. Samtang makapuso sa Bacolod City naman, kapulisan kag barangay, ipatawag ginikanan sang minor de edad nga nagtiro sang Indian target sa ido sa bahin sang barangay Mansilingan. Yaring balita nga atong gintutukan. Hugot na nga ginapanuginan sa kapulisan ang kabataan kag ginikanan niya ipaiway ang paggamit sang Indian target. Baudi nakabig ini nga dangerous o kung deadly weapon. Ini may angot sa pagpangtiro sa Indian target sa isa ka minor de edad sa ido nga si Lucas sa barangay Mansilingan, Bacolod City sang Sabado. Bangon sa natabo, planong ipatawag sa kapulisan kag barangay ang ginikanan sa minor de edad. Ang Indian target consider gina nga deadly weapon sa makahalit kina sa aton or makapatay sa aton kung kita maigok sina sa aton nga layi no basta violation sang minor supposed to be tani ang aton na kasuhan ang ginikanan. Samtang ginako sa matag iya nga nakagwa ang iaido sa ilabalay apang wala man kuno nagapanglagas o kon nagapaga sa mga nagalabay sa ilang lugar. Gani padayon ang panawagan sini nga mahatagan sa leksyon ang minor de edad. Iti mas mayo nga mag-anesthesia na tabo kay Lucas. Ang takpo niya lain ang ginaubran nila niya. Ginaduso naman sa grupo Care Incorporated ngay paidalom sa counseling o kon intervention sa Bacolod City Social Services and Development Office ang minor de edad agud magiyahan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapusong wine nga himo sa seaweed ginbida sa Iloilo Science and Technology University. Nasambit nga wine may madamo nga benepisyo. Ibalawan ta sa pagtutok ni Zen Kilantang Sasa. Ang wine nga himo sa fermented fruit sa diin kalabanan human sa ubas.
Apang diri sa Iloilo Science and Technology University, nahimo ang pinasahig nga wine nga ang raw material seaweed ukon gulaman. Naisipan sang research hub sang buluthuan nga testingan ini matapos nga mabisitahan ang coastal communities nga madamo sang seaweed nga wala pa sang commercial value. Dugang pa nga may nabasahan ang project leader nga nangin madinalagon ang seaweed wine sa Germany. Same as with the fruit wine, no, sa grapes na so we need sugar, may ara kita nga yeast, so ang yeast will convert the sugar into alcohol. Ginakabig nga medical food of the 21st century ang seaweed bangod sang phytochemicals, vitamins kag minerals. Magluwas diri, target sang buluthuan nga makabulig ang wine sa mga pasyente nga may diabetes apang padayon pa ini nga ginatun-an. Ang seaweed wine may mataas man nga antioxidants. We found out na ang amon na seaweed wine so much better than the commercial wine nga ginaga-claim na anti-diabetic ang ilang nga wine. Sa subong, natapos na ang production sang wine, kagyara na sila sa testing stage, agud masiguro ang safety sang produkto nga igakonsumo antes magsulod ang buluthuan sa commercialization. Pinaagi man sang ila research, mabuligan ang coastal community sa Iloilo sa diin mahimo nga magserbe alternatibo nga palangabuhian ang winemaking. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Naglabot na sa 814 ka mga poster kag tarpaulin ang napangkakas sang anti-squatting and illegal structures unit sang Iloilo City sa mga poste kag kahoy. Kalabanan diri amo ang tarpaulin sa mga politiko kag aspirants. Sunod sa head sang ASIS-U, masobra 50% na sang poster sang ila nakuha. Base sa obserbasyon sang head sang ASIS-U, nagamay na lang ang mga poster nga ila makita sa mga kahoy kag poste, sumugod nga sila ang nag-operate. Plano sang opisina nga mag-operate sa distrito sang Mandurriao, Molo kag Arevalo sa masunod nga mga inadlaw. Iara pa sa talatapan sang ASIS-U ang ginpang kakas nga mga poster kag tarpaulin apang ini ang iga-dispose man. Kami makabidyo ti amo ko nang report namon. So tigaling mo tan-aw ta subong ngalin pag-operation ta wala naman tapik sa poste kag sa kahoy. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU, plano nga i-relocate ang mga biktima sang sunog sa barangay San Pedro Molo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 61 kapanimalay ang nalista sang Iloilo City Local Housing Office nga nabiktima sang sunog sa barangay San Pedro Molo. Ini matapos ang ila validation sa tuyo nga ma-relocate ang mga nasunugan bangod ang lote sa barangay ang ginapanagiyahan sang gobyerno. Apang sunod sa Iloilo City Local Housing Office, mag-aagi pa ini sa qualification process kung saan i-determinar pa kung matuod nga kwalipikado ang yara sa listahan. Kinahanglanon sa proseso ang certification of land holding sa mga nasunugan nga makuha sa Assessor's Office sang Iloilo City kag province. Agod mahibaloan kung nagakinahanglan gid man sila nga saylohon. Dapat man registered voter sa syudad ang nasunugan. Wala ginadala sang iklo sa mangin beneficiaryo ang mga sharer o kung nagalumon lang sa balay. Kay kisaga kakibot kita sir, mera kita nga victim siya sa fire incident, no, or some project affected, pero may lupa siya gali sa province. Ang ginset na ni Local Housing Board, dapat naka 3 years siya at the time of the application. Sa karon, nahatag na ang application form sa mga nasunugan apang wala pa sa may nakapasa sa opisina sang iklo. Plano nga i-relocate sang LGU ang mga biktima sa mga reverted o kung ginbawi nga units sa mga relocation sites sa syudad. Kaangay sa SOOC Project 1 and 2 kag sa barangay San Isidro. Eventually, if qualified sila, kinahanglan gid naton mahatag gid kita sa amo naton direction subong para mabuhinan aton nga informal settlers. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental naman, babaeng kasal sa hindi sinikilala nga Indian national, may pila ka mga pamaagi para manalify o kung mapaimbalido ang kasal suno pa sa isa ka abogado. Yaring balita nga itong gintutukan.
May pila ka mamaagi agun manalify ang kasal sang taga Cadiz City nga si Evelyn Ruelan sa hindi sinikilala nga international sa Valenzuela City sa Metro Manila sa tinalikdan nga Nobyembre 2, 2023. Suno kay Attorney Mark Mayo, kasubong sa proseso nga ginahikot subong sa PSA Negros Occidental. Nullification ang mangin paagi para madeklara nga hindi valid dong kasal sa babayi sa international. In my humble legal opinion, option niya para manalify ang nakakasal is mag-file sa formal nga kaso. Pwede siya ka-file declaration of absolute nullity. Apang malawig nga proseso sunod sa iya, gani, isa pa ka-option, amo ang absolute annulment. Or pwede man annulment. Pag-file na sa korte, it will go through the usual process para mapakancel niya. Posible man na suno kay Attorney Mayo nga makapahayos ang bulig sa Indian National ang biktima. Considering ang iyang husband, Abe, on record, is a foreigner, may ara kita direlay nga kung i-check niya sa lugar sa iyang namana, letter sa India or sa embassy, Abe, possible na nag-apply naman to divorce ang ina nga foreigner, ang Pilipina na nandiyang rin sa Pilipinas, pwede na siya kapakasaliwan. Bangod, maluwas nga hindi mahapos ang proseso nga nasambit sa abogado, magasto pang annulment, tuman subong ang kabalakan ni Evelyn. Tapos wala man ko kwarta, gasto para sa anal. Ang lalaki, pag inayan sir yan, wala ko pag tawag nga nakita, gitbala, do ka naman, guro nga, paano kami maanal, kasi syempre, bisan tsuraya, wala ko man nakita. Agun malikawan ang parehong insidente, ginapandaman sa PSA ang publiko nga hindi pagitugyan. Sa ibang nga tawo ang mga dokumento kasubong sang birth certificate kag marriage contracts. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priato, One Western Visayas. Pamilya sang mag-Iloy nga napatay sa aksidente sa Cuartero, Capiz, ginahaylo sang kapulisan nga magpasakas ang kaso batok sa mga driver sa mga salakyan nga imbolbado sa natabo nga aksidente. Si John Sala nakatutok. Ginbawian sa kabuyang 22 anyos nga Iloy kag ang duha ka bulan nga bata sini matapos sa sagaira ng ila ginasakyan nga tricycle sa Cuartero, Capiz. Sa ato sa investigasyon sang Cuartero Police bakanto sa Dao District Hospital ang biktima nga si alias Ivy. Dala ang lapsag sini agud magbisita sa ila 3 ka tuig nga bata. Live-in partner man ni alias Ivy ang nagamaneho sang tricycle nga ila ginasakyan. Samtang yara sa fast lane ang tricycle nagbusina agud mag-overtake ang nagasunod nga pribado nga salakyan nga ginamaneho ni alias Clyde, 24 anyos nga temporaryo nga nagapuyo sa barangay Habog-Habog Molo, Iloilo City. Apang sa baylo nga sa wala nga direksyon, sa tuo nag-overtake si alias Clyde gan ina side swipe sini ang tricycle. Bangod sa impact, nagtabog ang mag-Iloy sa tunga sang kalsada. Nalapakan pa si alias Ivy sang nasumana nga salakyan nga ginamaneho naman ni alias Ben. Una na nga may naglapta nga impormasyon nga may una nga na side swipe si alias Clyde rason nga madasig ang padalagan sini pangod nagapalagyo. Apang suno sa kapulisan, Nabaton na siya ng information pero wala siya sang report halin sa Dumaraw Municipal Police Station nga may na-side swipe pa na nito si alias Clyde. Payor matabo ang insidente diri sa Cuartero, sir. Temporaryo nga nahilway sa day alias Clyde kag alias Ben matapos nga maglapse ang ilang reglementary period. Pina-encourage ginamon ang pamilya nga mag-file sang kaso dito sa court para ang court na mag-determine kung sino ang may mga dako sitting liability sa duha ka mga suspect. Kaga para magaan man sir justice sining kamatayon sa mag-nanay. Gintingwa sa news team ang malabot ang bahay ni alias Clyde apang wala ini nag-reply sa mensahe nga palabot sa iya social media account. Kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide ang posible atubangon na ni alias Clyde kag alias Ben. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso preso sa Kalinog Municipal Police Station ang isa ka lalaki nga maestro nga taga Bingawan matapos madakpan nga nagapanglingling sa isa ka teaching staff sa isa ka public school sa 5th District nga nagapaligo sa campsite sang Boy Scout of the Philippines Provincial Jamboree. Sunod sa kapulisan mismo ang babayi ang nakadakop sa maestro matapos nagsiga ang sugas ang cellphone sini nga ginapatihan gingamit sa pagkuha sang video. Gilayon nga nagresponde ang kaupdanan sa babayi kag nag-report sa kapulisan rason nga naaresto ang lalaki. Babuzo, 8 anyos nga bata nga nasapan patay sa tunga sang kampo sa bangis sang Binalbaga Negros Occidental natukiban nga ginlabo sang 14 anyos nga tiyo. Nakatutok Eileen Pedreso.
Wala na sang kabuhi ang 8 anyos nga bata nga lalaki sang nasapuan sa tunga sang kampo sa Barangay Santol, Binalbagan. Sunod sa kapulisan, Nobyembre 19 pa sang uli nga nakita sa mga himata ang biktima. Pagka Friday, after 3 days, wala gyapon. So, palapit na din ang ginikanan kag nag-report sa regarding sa nadula nila nga bata. Sa investigasyon, nagbuwa nga upod sang biktima ang 14 anyos sini nga tiyo antis sa sapuan. Gani ginkabi gini nga isa sa mga person of interest, tugtog ako sang tiyo ang pagpatay. Tanan nga person of interest, puro minor. Isa to sa person of interest na nag-confess na siya nagbra. So, ang pagpatay, nilabo niya gamit ang ginangon. Wala pa ginsay-say sang tiyo sa kapulisan ang motibo sa pagpatay sa iya hinablos. Gin-turn over na ang suspect sa Binalbagan MSWDO. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Police Regional Office 6 nagpahanumdom sa publiko nga mangin mabinantayon sa lain-laing nga modus ilabi na sang budol gang subong nga nagahilapit ang holiday season. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kadungan sang pagdamo sang kwarta sang mga pumuluyo kag empleyado sa tion sang holiday season bungod sa bonus nga babaton. Ang pagdamo man sang tao kung grupo nga tuyo mamentaha kag mga awat sa iya isig katao. Si Rose nadudla na sang nabiktima sang salisi modus sang yara pa ini sa Manila sa tunga sa madamo nga tao. Todo halong na ini sa karon ilabi na nga nagahilapit ang Yuletide season. May gani kay gamay lang ang sulod sang wallet. Kinalan may upod ka. Tapos ang wallet mo hindi sulod sa bag. Pahanumdom sang Police Regional Office 6 sa publiko, agod mangin Merry ang Christmas kag mangin Happy ang New Year. Mangin mabinantayon sa nagkalain-lain nga sa isang modus kaangay isang salisi kag budol-budol gangs. Pickpocket, ilabi na sa mga lugar nga madamo nga tao kaangay isang malls kag iban pa nga balaligyaan kag mga terminal. Abiso sang kapulisan, hindi magsoksok sang attractive nga mga alahas sa kalawasan. Hindi man magdala sang madamo nga cash sa bag. Mangin alerto man sa makaduluda nga tao sa palibot. Much better nga hindi siya masyado attractive. Kay kung masyadong attractive yung jewelries nga gina-wear sa isa ka individual, it could be maka-attract ng attention sa mga lawless element. Si Christine apisar nga wala makaagi biktima sang kawatan, ginasiguro sini ang iya bag gagamit kun ini ang magpamakal. Kalabanan na ni Bandi, kitan ka kuno nila kuno abi. Tapos lingawon ka bala. Paliti mo kay ginakuot na sa bag mo kun ano da. Nagadugang man sang police personnel ang PRO 6 kung makitaan sang pagpugok sang tao sa convergence area sagud masiguro ang ila seguridad. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Papuso pa dahil naman ang paglungtad sa hangin amihan kag intertropical convergence zone ng ITCZ. Northern Luzon ang apektado sa amihan, samtang Mindanao naman ang padayon nga maapektuhan sa ITCZ. Sa datos ng Metro Weather, may chance ng ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, pati man sa Negros Provinces. Posibleng ulan sa nabilin nga bahin sa Pungsod Bangod sa localized thunderstorm. Ini ang GMA Regional TV. 1 Western Visayas. Mga kapuso pila ka student leaders supod sa ilang mentors nagtipon sa Future Change Maker Summit Philippines 2024. Inclusivity sa komunikasyon, gintalakay ni GMA Network SVP and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Halin sa nagkalain-laing nga bahin sang pungsod, nagulupdanay ang mga student leader kag ilang mentors para sa Future Change Maker Summit Philippines 2024 nga ginhiwat sa Makati City. Tinutuyo sini nga sila ang tudluan kag magtukod nga magpatuman sa mga proyekto nga makabulig sa ilang mga komunidad. Nga punduhan sang Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. To give them ideas how to implement their projects. And in the long run, to make it sustainable. Hopefully, in the next couple of years, forward, we hope that it will generate more interest, not only
not only in certain alumni but all over the country. Bangod importante ang pagulubdanay kapag intindihanay sa pagpatuman sang proyekto, gintalakay ni GMA Network Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang mga pamaagi sang network para mangin inclusive pagabot sa storytelling sa panahon sang digital technology, kagang importansya sini. Kami po sa GMA Integrated News, inclusivity is not just a buzzword, no? It is a core value that influences our day-to-day operations. We strive to recognize and represent the diverse tapestry of voices, experiences, and perspectives within our communities. Inclusive storytelling allows our news teams to reach wider audiences. Mas malawak po. By embracing a variety of perspectives, we foster trust and enrich public discourse. Game changers in this digital age, where information can spread at unprecedented speeds, credible and inclusive journalism becomes even more vital. Suno kay Amoroso, importante ang paghatag sang tingog sa local news. It is imperative that stories from communities like mine, like yours, are told. Our regional arm, GMA Regional TV, plays an instrumental role in this mission. Our news teams hail from the very localities they report on. These regional narratives are not confined to local broadcast. They are integrated into our national platforms. Ginsambit man ni Amoroso ang panata kontra fake news nga ginadusos ang Kapuso Network upod ang industry leaders, media organizations, tech giants, kag educational institutions nga pagigbatuan ang nagalala nga problema sang fake news kag nagapangtiplang nga impormasyon. Together, let us cultivate a culture of inclusivity in storytelling, one that ensures every individual is seen, heard, and valued. Let this moment spark meaningful conversations that we should pave the way for a future where journalism shines as a beacon of hope, understanding, and unity. Ideas without action are useless. Desire to change is useless if you don't take action. Only actions lead to results. I've learned a lot from this event, how we can engage the youth in terms of some grassroots problem. And with this learnings, I wanted to foster it more to giving back to my community. Thas or Dallas, One Western Visayas. Mga kapuso, makita sa sining CCTV video ang 4 ka beses nga pagbaliskad sang SUV nga ini matapos mabungguan sang dipasahero nga jeep sa barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo alas 7:50 kahapon sang aga, Nobyembre 25. Ang jeep ang padulong sa Banwa sang Miagao, samtang padulong naman sa Iloilo City ang SUV. Nag-overtake ang jeep sa isa ka tricycle apang nalabot sini ang nasugatan nga SUV. Maswerte wala napilasan ang driver sang SUV nga ginkilala sang kapulisan kay alias Joe, 53 anyos, sang Hamtik Antique. Subong man ang driver sang jeep na si alias John, 33 anyos, sang Tigbawan. May naulamid man nga motorsiklo nga nalabot sang nagbaliskad nga SUV, rason nga nakaangkon sang pila sa kamot ang driver nga si alias Giero, 40, sang Miagao. Nag-areglohan na ang magtimbang nga bahin. Kapuso, masaksihan na sa Domingo, December 1 ang Game 1 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Finals. Sinuayhan ang unang nga makabante palapit sa ginahandom nga kampyonato. Ang number 1 seed nga Buo Cardinals balaukod ang number 2 seed nga Benil Blazers. Bantayan na alas 2 sa hapon sampang nga ipatigayon sa Ornata Coliseum kag live yung malantaw sa GMA Heart of Asia kag patiman sa GMA Sports PH kag NCAA Philippines Facebook pages. Dieciocho katawang napatay, samtang 28 naman na na-rescue matapos maaksidente ang isa ka bus sa estado sang Alagoas sa Brazil. Isa sa mga ini ang gindala sa ospital apang binawian sang kabuhi, samtang ang iban ang nagkalamatay sa natabuan sa aksidente. Wala sang ginpagawa nga detalye kaangot sa aksidente, apang base sa report sang local media, ang bus ang nahulog sa pilas. Gindeklarar naman ang 3 days of mourning sa Alagoas para sa nagkalamatay. Anom katawang napatay sa pagpangatake sang armado nga mga tawo sa Tabasco State sa Mexico.
Suno sa lokal nga otoridad, ang insidente ang nagluntad sa isa ka bar sa Villahermosa City. Sang inang ginsulot kagintiro ang isa sa mga customer nga gintunaan sang pagpanglutang. 5 sa mga biktima ang napatay sa bar mismo, samtang ang isang napatay sa ospital. Napulo naman ang nagkalasamaran. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad apang ginapatihan nga hindi ini kaangot sa organized crime activities. Mga kapuso, 29 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamog nga salamat sa pagtutok, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.